Ngayon ay ating ibida ang kwento ng isang babaeng nagmahal sa lalaking inakala niyang Prince Charming ng kanyang buhay. Ngunit nilinlang lamang pala siya nito. Pwede kitang tulungan. Hindi na, magaan lang naman to. Sagot ni Marina sa lalaki, sabay lagay ng kanyang bag sa itaas, kung saan inilalagay ang mga bagahe sa loob ng eroplano. Matapos noon, ay sinulyapan niya ang lalaking nakaupo sa kanyang harapan. Gwapo ito, may malaking ngiti sa labi at kulay kaki ang mga mata nito. Tila nasa 40 taong gulang na ang lalaki, at tansya ni Marina ay halos magkaedad lamang silang dalawa. Gayunpaman, wala siyang intensyon na makipag-usap kanino man. Kung dati ay masaya siyang nakikipag-usap sa mga tao kahit hindi niya kilala, ngayon ay nag-iba na ang lahat. Ang tanging gusto na lamang niya ay matulog, nang sa gayon ay hindi niya ramdam ang tagal ng biyahe. Nasasabik na siyang umuwi ng bahay upang makita ang pinakamamahal niyang asawa na si Ryan. Tinanong ng lalaki si Marina kung gusto ba nitong maupo sa tabi ng bintana. Ngumiti naman ito at tumango. Wala siyang balak na kausapin ito kahit na nagpakita ng kabaitan sa kanya. Subalit nagpatuloy ang lalaki sa pagsasalita. Ako nga pala si Joseph. Ako naman si Marina. Napipilitan niyang sagot. Napagtanto niyang hindi niya magagawang iwasan ang katabi sa buong biyahe. Kaya naman ipinagpatuloy niya na lamang ang pagsasalita. Ang tatay ko ay dating kapitan ng barko kaya halos buong buhay niya ay ginugol niya sa paglalayag sa karagatan. Lagi namin siyang hinihintay ng nanay ko na umuwi ng bahay. Pangarap niya na magkaroon ng anak na lalaki na susunod sa kanyang mga yapak. Pero ako ang naging anak niya, kaya Marina ang ipinangalan niya sa akin. Pero hindi na nagawa pang tapusin ni Marina ang kanyang sasabihin dahil biglang nag-vibrate ang cellphone ni Joseph. Agad itong humingi ng paumanhin at pagkatapos ay sinagot nito ang tawag. Oo ma, huwag kayong magalala. Magiging maayos naman ang lahat. Nandito na nga pala ako sa eroplano kaya mamaya na lang tayo mag-usap. Oo naman ma, tatawag ako kaagad pagkababa ko ng eroplano. Sige ma, bye, I love you. Matapos ibaba ang tawag ay napangiti si Joseph. Siguro iniisip mo na mamasboy ako no? Ganyan din ang iniisip ng karamihan sa akin. Lalo na at hindi nila alam ang sitwasyon ko. Ang nanay ko ay naninirahan sa Spain kasama ang panganay kong kapatid na babae sa nakalipas na 5 taon. 80 taon na siya at minsan lang kami magkita. 2 beses lang sa loob ng 1 taon kaya naman sa tuwing makakausap ko siya ay ganoon na lang ako magsabi ng I miss you at I love you. Ako ang bunso kaya palagi niya akong gustong makausap at makita. Siguro naman ay naunawaan mo siya dahil ganito naman ang mga nanay, di ba? Wala pa akong anak. Sagot ni Marina, sabay lingon sa bintana nang sa gayon na hindi mapansin ni Joseph ang kanyang reaksyon. Pasensya na. Hindi ko gustong ma-offend ka. Ang ibig kong sabihin ay isa ka ring anak at mayroong mga magulang. Sa hindi inaasahan, hahawakan na sana ni Joseph ang kamay ni Marina. Ngunit tiningnan siya nito sa mga mata. Wala na rin akong mga magulang matapos ang nangyaring aksidente noon. Pinilit ng tatay ko na kalimutan ang dagat. Pero naging mahirap para sa kanya ang huminto sa pagtatrabaho. 2 taon lang siyang namalagi sa bahay pero pakiramdam niya ay 20 taon na ang lumipas. Sa mga panahong yun, marami siyang naikwento sa akin. Mahal na mahal kami ng tatay ko. Binigyan niya kami ng maayos na buhay at pinagtapos niya ako sa pag-aaral. Pero dahil sa sobrang pagkainip, nagawa niyang kitilin ang sarili niyang buhay. Hindi yun matanggap ng nanay ko kaya gabi-gabi siyang umiiyak. Lagi niyang sinasabi sa akin na nasanay daw siyang palaging hinihintay ang pag-uwi ng tatay ko. Makalipas nga ang 2 buwan ay sumunod na rin siya sa tatay ko. Ang huling salita na binitiwan niya ay ayaw daw niyang paghintayin ng tatay ko. Nakakalungkot naman ang kwento mo. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. Sa akin naman ay parang ganun lang din. Naunang namatay ang tatay ko at mula noon ay hindi na muling nag-asawa pa ang nanay ko. Maganda siya, mabait at matalino kahit may edad na. Tumangu-tango naman si Marina. Ang swerte naman ng mga magulang natin. Nakahanap sila ng taong tunay na magmamahal sa kanila habang buhay. Oo, tama ka. Pero hindi ako natulad sa kanila. 8 taon akong kasal pero nauwi lamang sa hiwalayan. Maayos naman ang aming paghihiwalay. Walang sumbatan o pangiinsultong nangyari. Nagdesisyon kaming maghiwalay dahil marami kaming pagkakaiba. Wala kaming anak at pareho kaming may trabaho, kaya walang naging problema. Mabuti naman kung ganon.
Nakangiting sabi ni Marina. Muli siyang lumingon sa bintana. Iniisip niya na bakit sa tagal ng panahon ay hindi man lang siya sinuwerte pagdating sa pag-ibig. Bata pa lamang si Marina ay pinuno na siya ng pagmamahal ng kanyang ina na si Carmen. Sobra itong mapagmahal at maalaga na naging dahilan kung bakit walang naging kaibigan si Marina. Palagi siyang nasa loob ng bahay para mag-aral. Bawal siyang makipaglaro kahit sa mga kapitbahay at bawal maglaro sa labas dahil maalikabok at madumi. Sa madaling salita, hindi niya naranasan lumaki tulad ng ibang mga bata. Noong nag-aaral na si Marina, hindi siya nagkaroon ng oras na makihalubilo sa mga kaklase dahil bantay sarado ang kanyang ina. At kapag nasa loob naman ng paaralan, ay wala rin siyang oras na makipagkwentuhan sa mga ito dahil abala siya sa mga gawain. Pag-uwi ng bahay ay libro pa rin ang kaharap niya. Nangarap siya na sana isang araw ay magkaroon siya ng happy ending. At madalas ay ipinapalagay niya ang kanyang sarili sa mga nobela na kanyang binabasa. Paborito niyang basahin ang mga romantic love stories. At sa bawat libro na kanyang binabasa, iniisip niyang siya ang bida sa mga ito. Subalit sa totoong buhay, ang mga lalaki sa panahon ngayon ay malayo sa nababasa niya. Unang beses na na-inlove si Marina ay noong siya ay nasa unang taon sa kolehiyo sa kaklaseng si Adrian. Mayaman ito at sanay na nakukuha anuman ang kanyang gustuhin. Tanging si Marina lamang ang hindi pumapansin sa kanya. Kaya naman nakuha nito ang kanyang atensyon. Noong unang beses niyang yayain si Marina na makipag-date ay tumanggi ito. Subalit hindi alam ng binata na halos himatayin na si Marina sa sobrang kilig pero sinikap niyang itago ito. Sa pangalawang pagkakataon naman na niyaya siya ni Adrian ay ito ang kanyang naging sagot. Marami akong gagawin. Maraming project na dapat tapusin at kailangan ko pang mag-review dahil malapit na ang exam. Ayaw kong mapagalitan ni mama. Ganun naman talaga ang mga nanay, di ba? Hindi mo pa ba nararanasang umabsent sa klase? Tanong ni Adrian at umiling naman si Marina. Bakit hindi natin subukang gawin ngayon? Nakangiting sabi ni Adrian. Sabay hawak sa kamay ni Marina at tumakbo sila papalayo sa paaralan. Huwag ka mag-alala, okay lang yan. Minsan ka lang naman absent. Noong araw na yon ay nagtungo sila sa amusement park. Sumakay sila sa iba't ibang mga rides at pagdating ng gabi ay sabay silang kumain ng hapunan. At pagkatapos ay nanood sila ng sine kung saan nangyari ang first kiss ni Marina. Masayang umuwi ng bahay si Marina. Halos buong magdamag siyang hindi nakatulog dahil sa kaiisip kay Adrian. Napagtanto niyang mabait ito, gwapo at malambing. At dahil dito ay lalo siyang na-inlove sa binata. Para sa kanya ay nahanap na niya ang Prince Charming ng kanyang buhay. At wala na siyang iba pang gusto kundi ang makasama si Adrian hanggang sa pagtanda. Noong mga panahong iyon ay wala na ring nagawa si Carmen para pigilan ang nararamdaman ng anak para sa binata. Nakuha ni Adrian ang tanging gusto niya kay Marina. Kaya naman, napakasakit para sa dalaga nang malaman niya na ang lalaking minahal at pinagkatiwalaan niya ay ginamit lang pala siya. Biglang nanlamig si Adrian matapos makuha ang kanyang gusto. Ang tanging gustong gawin lamang ni Adrian ay makipag one night stand, magmaneho ng kanyang kotse at pumunta sa mga club upang magparty buong gabi kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa mga kasiyahang iyon, naramdaman ni Adrian na boring kasama si Marina. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi naman talaga kita minahal kahit kailan. Ikaw lang naman ang nag-iisip na minahal kita. Sagot ni Adrian habang naninigarilyo. Nanginig ang buong katawan ni Marina na para bang binuhusan siya ng malamig na tubig. Inakala ni Adrian na iiyak at magmamakaawa si Marina upang balikan niya ito. Ngunit hindi iyon nangyari. Sa halip, tumalikod ito at naglakad papalayo. Ni hindi man lamang ito nagpaalam o lumingon man lamang kay Adrian. Walang sino man ang nakaalam ng tungkol sa pagdadalang tao ni Marina, kahit pa ang sarili niyang ina. Ngunit ang hindi niya alam ay mawawalan na pala siya ng kapasidad na muling magbuntis. Humanap siya ng doktor upang masolusyonan ang problemang iyon. Matapos ang nangyaring operasyon, madalas na nagkukulong si Marina sa kwarto. Nang sa gayon ay hindi makahalata ang kanyang ina. Dinahilan niya na lamang sa ina na naghiwalay na sila ni Adrian. Kaya wala siyang ganang lumabas ng bahay o pumasok sa paaralan. Naunawaan naman ni Carmen ang kalagayan ng anak dahil iyon ang unang pagkabigo ni Marina sa pag-ibig at binigyan niya ito ng sapat na oras. Mula noon, itinuon na lamang ng dalaga ang lahat ng kanyang oras at atensyon sa pag-aaral. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras para kay Adrian.
Sa paglipas ng ilang taon ay nagawa niya rin itong kalimutan kahit na nagkikita sila sa loob ng paaralan. Makalipas ang maraming taon, napagtanto ni Marina na sana pala ay hindi niya ginawa ang pagkakamaling iyon. Naisip niya na dapat sana ay malaki na ang kanyang anak sa ngayon. Talagang nadala lamang siya ng takot noon na baka palayasin siya ng kanyang mga magulang. Kung sana lamang ay nilakasan niya ang kanyang loob. Kung sana lamang ay mas pinili niyang huminto sa pag-aaral at nagpakalayo-layo na lamang, ay baka naging iba pa ang buhay niya ngayon. Sa katunayan, ni minsan ay hindi niya ito nakalimutan. At ang masakit doon ay dadalhin niya ang sekretong ito hanggang sa kanyang hukay. Palagi niya itong napapanaginipan dahil hinahabol siya ng kanyang konsensya. Mula nang niloko siya ni Adrian, hindi na niya nagawang magtiwala sa mahabang panahon hanggang sa nakilala niya si Alvin. Pero dahil sa pagkakaiba ng kanilang pananaw sa buhay ay naghiwalay rin sila. May mga nakilala pang lalaki si Marina, ngunit wala ni isa sa mga iyon ang muling nagpatibok sa kanyang puso. Ngayon ay isa na siyang matagumpay na negosyante sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya sa huli, napagpasyahan niyang mag-isa na lamang sa buhay. Kaya naman, madalas siyang pumupunta sa mga business trip. Isang araw, mayroong tumawag sa kanyang pangalan sa loob ng airport. Paglingon niya ay nakita niya si Adrian. Marina, ang ganda mo at kaakit-akit ka pa rin. Saan ka nga pala pupunta? Namamanghang tanong ni Adrian. Sa Japan, maikling sagot ni Marina. Hindi siya natutuwa sa kanilang muling pagkikita. Tumaba na si Adrian at halatang naghihirap na sa buhay. Hindi mo ba ako tatanungin kung kamusta na ako? Dito nga pala ako nagtatrabaho. Ah, ganun ba? Pasensya ka na Adrian ha, pero kailangan ko nang umalis. Siguro sa ibang pagkakataon na lang tayo mag-usap. Napanganga na lamang si Adrian habang papalayo si Marina. Nakaramdam siya ng pagsisisi dahil sinayang niya ang isang magandang babae. Noong pabalik na si Marina galing Japan ay sa kanya nakilala si Ryan. Isa itong system administrator at nagtatrabaho sa New York. Nagkakilala sila sa airport at mula noon ay nabuo ang isang magandang relasyon sa pagitan nilang dalawa. At ngayon nga ay ilang taon na silang nagsasama. Hindi man sila kasinsaya ng tulad ng dati, maalalahanin at mapagmahal pa rin naman ang kanyang asawa. Binibigyan pa rin siya nito ng regalo at bulaklak kahit walang okasyon. Isang bagay na nakakapagpangiti sa kanya tuwing maalala niya. Halos buong biyahe hanggang sa paglapag ng eroplano ay pinagmamasdan ni Joseph si Marina. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Kaya naman, bago pa sila magkahiwalay ng landas, ay naglakas loob siyang hingi ng cellphone number ni Marina. Pasensya ka na Joseph, pero may asawa na ako. Sabi ni Marina bago naglakad papalayo. Gustong sorpresahin ni Marina ang kanyang asawa, kaya naman hindi na niya ito tinawagan pa. Nasisiguro niyang matutuwa ito sa kanyang pagdating. Isang kanto bago dumating sa kanilang bahay, nakita ni Marina si Ryan kasama ang isang babae na papasakay ng kotse. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, pero kinukutuban siya. Pagkaalis ng kotse ay agad siyang pumasok sa loob ng bahay. Bumungad sa kanya ang mga kalat na tila ba nagkaroon ng kasiyahan. Maraming hugasin, magulo ang higaan at may mga dekorasyon na pangromantikong okasyon. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang asawa. Hello, kamusta ka na? Okay naman. Tatawag na nga sana ako sa'yo. Ikaw, okay ka lang ba? Oo, okay lang naman ako. Sagot ni Marina habang pinipilit na pakalmahin ang sarili. Katatapos ko lang maligo. Matutulog na nga sana ako. Nakaupo ako ngayon dito sa kama natin. Miss na kita. Nandito rin ako, nakaupo sa kama natin. Biglang tumahimik si Ryan. Ngunit ilang saglit lamang ay nagsalita itong muli. Dumating ka na pala? Oo, at nakita kita kasamang ibang babae. Babalik ako dyan, Marina. Hintayin mo ako. Makalipas ang kalahating oras, ay bumalik si Ryan sa bahay at panay ang paliwanag nito sa asawa. Marina, ang totoo niyan ay may anak na ako. At ang babaeng nakita mo kanina ay si Janine. Siya ang ina ng bata. Hindi ko alam na may anak pala kami. Nalaman ko lang pagkatapos ng kasal natin. Mula noon, lagi siyang tumatawag sa akin para humingi ng sustento. Pero maniwala ka, walang namamagitan sa amin. Ang lahat ng yun ay para lang sa bata. Hindi ko siya maiwanan dahil may sakit ng bata.
Kumuha ako ng apartment para sa kanila at ako rin ang gumagastos para sa pagpapagamot ng bata. Nauunawaan ni Marina ang lahat, pero hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya dito. Makalipas ang ilang araw, hiniling ni Marina na kilalanin si Janine at ang bata, at pumayag naman si Ryan. Noong araw ding iyon ay dinala siya ni Ryan sa harapan ng isang maliit na bahay. Nag-doorbell ito at binuksan ng isang babae ang pintuan. "Nandito si Ronron, natutulog na," ang sabi ng babae. Pagpasok nila sa loob, uupo na sana si Marina sa sofa, kaya lamang ay napakarumi nito. Sa di kalayuan ay nakita niyang isang payat na batang lalaki na natutulog. Marina, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? "Umuwi na tayo, Ryan, baka magising pa ang bata." Habang nasa biyahe ay muling nagsalita si Marina. "Aalis ulit ako bukas ng umaga para sa business trip. Pagbalik ko ay kukunin natin si Ronron. Dadalhin natin siya sa ospital para matingnan ng mga doktor. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa pagpapagamot." Maraming salamat, Marina. Nakangiting sabi ni Ryan, sabay halik sa likod ng kamay ng asawa. Nang sumunod na araw, umalis si Marina nang hindi man lamang nagpaalam kay Ryan. Wala siyang kaide-ideya na iyon na pala ang huling araw na makikita niya ang asawa. Makalipas ang ilang araw, bumalik na muli si Marina galing sa business trip. Laking gulat niya pagka-uwi ng bahay. Bukod sa wala doon ang asawa, sumalubong sa kanya ang maraming kalat at lahat ng mamahaling gamit ay nawala. Napatiklop na lamang ng mga kamay si Marina dahil sa sobrang galit. Siguro, tadhana ko na talaga ang maiwang mag-isa. Napagpasyahan niyang pumunta sa apartment na tinitirhan ni Janine. Ngunit pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang isang matandang babae. "Nasaan po si Ryan at si Janine?" "Hindi ko alam kung saan sila nagpunta." "Hindi ba't anak niyo si Janine?" "Aba, anong malay ko sa kanya? Nangungupahan lamang siya dito. Kahapon lang ay umalis siya kasama si Ryan." Paano naman ang kanilang anak?" "Anong anak ang sinasabi mo?" "Wala silang anak. Apo ko si Ronron. Ang sabi sa akin ni Janine ay mayroon daw mag-aampon sa apo ko. Natutuwa naman ako dahil may mag-aalaga na sa kanya kapag nawala ako." Ilang sandali pa ay sumilip sa pintuan ang batang lalaki at tumitig ito kay Marina. "Kompleto ba ang dokumento niya?" Tanong ni Marina sa matanda. At pagkatapos ay lumuhod siya sa harap ng bata. "Mula ngayon ay ako na ang magiging mama mo." Kinuha ni Marina ang mga dokumento at ibinigay ito sa kanyang abogado upang ito ang mag-asikaso ng legal na proseso. Panatag naman ang loob ni Marina dahil magkakaroon na siya ng anak. Dinala niya si Ronron sa palaruan. Pinamili niya ito ng mga damit, mga laruan at kumain rin sila sa mga mamahaling restaurant. At higit sa lahat, ay nagpa-appointment siya sa doktor upang malaman kung may mali ba sa kalusugan nito. Nang sumunod na linggo, pumunta sina Marina at Ronron sa ospital. Napatigal si Marina nang makita niya ang mukha ng doktor dahil tila pamilyar ito sa kanya. Kamusta na? Alam mo ba na matagal na kitang hinahanap? Nakangiting sabi ng doktor. Anak mo? Akala ko ba ang sabi mo mayroon kang asawa pero wala kayong anak? Baliktad na ngayon. Wala na akong asawa pero meron akong anak. Pero masaya naman ako dahil kasama ko si Ronron. Nakangiting sabi ni Marina. Matapos lumabas ang resulta ng mga pagsusuri, nalaman nilang maayos naman ang kalusugan ng bata. Kailangan lamang nitong kumain ng mga masustansyang pagkain at uminom ng bitamina. Naging magkaibigan sina Marina at Joseph dahil sa regular na check-up ni Ronron. At makalipas nga ang isang taon, matapos maayos ang papeles ng hiwalayan ni Marina at Ryan ay ikinasal naman siya kay Joseph. Mula noon, naging masaya at buo ang kanilang pamilya. Isang umaga, habang kumakain ng agahan si Marina ay binuksan niya ang telebisyon. Laking gulat niya nang makita ang mukha ni Ryan sa balita. Hinuli ito ng awtoridad dahil sa patong-patong na kaso ng panloloko. Napailing na lamang si Marina at sinabing, "Kapag talagang masama ang ginawa mo, siguradong karma ang mangyayari sa'yo. At kapag mabuti naman, ay siguradong pagpapalain ka." Salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan tayo sa kwento ng buhay ni Marina. Ito nga pala ang inyong ineng na nagsasabing, ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay resulta ng mga ginagawa nating mga desisyon. What goes around comes around, ika nga. Tulad ni Marina, naniniwala din ako sa karma. Kaya dapat, handa kang harapin ang resulta ng pinili mong gawin.